At dumako na nga po tayo dito sa mapalapit po na impeachment ni Sara. Mapalapit na impeachment ni Sara. Ito po, ang sabi ni Ridon. Ridon wants VP Sara to explain 50 million wealth gap. Aray ko. Ayan po. Marami po tayong katanungan na hindi pa nasasagot hanggang ngayon. Ang tagal na po gumugulong nito, Committee on Justice, Committee on Good Governance, number one impeachment proceeding, hearing, hindi pa rin nasasagot ito. Lalong-lalo na po nitong Committee on Justice na pag-aalaman natin na may 15 million wealth gap. Diba? Paano po nagkakaroon si Sara ng 50 million wealth gap? Mga babayan, magtaka kayo bakit? Kasi po, si Sara Duterte po ay isang vice president, mayor lang. Ang mayor po, kumukubra lang po yan ng 100,000. 100,000. Siyempre, sasabihin ng iba, abogado yung asawa niya, si Man Scarpio. Ang problema nga, hindi naman rehistrado. Corner Aray ko. Corner po mga kababayan. Sasabihin nila, pinagsama daw po ang ari-arian kahit pagsamahin mo. Sabihin mo si Man Scarpio kumikita ng 1 milyon na. Aray ko. Sabihin mo na si Man Scarpio pinagsama-sama na 1 milyon na. Paano sila nagkakaroon ng neto na 50 million? Labas na lahat-lahat. Paano sila magkakaneto na 50 million? Paano sila sa year? Paano nila? Ibig sabihin kung kumikita, ang neto nila, albawa kinikita lang nila. Lahat ng negosyo nila, kinikita nila. Kumikita na sila ng 5 million a month. Aray ko. Diba? Kaso hindi kayo maniniwala. Sabihin na natin 1 million a month. Kasi paano po sila kikita ng milyon-milyon kung pinakita nga po dito sa Security and Exchange Commission na hindi po kumikita ang negosyo nila. Pinakita rin po dito sa Security and Exchange Commission na hindi po rehistrado yung law firm nila. So saan sila kumikita? Aray ko. Diba? Ngayon po, umaangat pa ang pera nila. Kung sasabihin naman sa ari-arian, paano nga nila na-acquire yung ari-arian na milyon-milyon? Yun po yun Paano nila na-acquire yung lupain nila milyon-milyon? Meron sila sa BGC, meron sila sa Libis, meron silang ilang ektaryang lupain sa Davao. Pera pa yun sa tatay niya. Kasi po, pag may ari-arian tayo, meron tayong kinita, may pinagkuhanan. Pero dito po, hindi nagtatagpo. Hindi nagtatagpo kung saan nila ina-acquire yung pambili nila ng ari-arian, yung pag-sustain nila ng kanilang sarili. Aray ko. Kaya gusto pong pagpaliwanag ni Ridon, yung 50 million wealth gap. Ipaliwanag mo yan. Paano nagkaroon ka ng 50 million, dumadagdag na 50 million? Saan mo kinukuha yan? Saan pinagkuhanan? Sara Duterte Sal ends from 2019 to 2024 had no declared cash on hand bank deposits. Ayan po itinutroba ko lang po kayo. Dahil nga, yung cash on hand, kung meron kang, mga kababayan, kung umaangat ang pera mo, imposible namang wala kang cash on hand. Aray ko. Diba? Lumalago ngayon po, ngayong 2025. Lumago na naman po yung pera niya ng 20 million plus. Pero wala kang cash on hand. Pero hindi rehistrado yung law firm mo.
pero walang kinikita kayo sa negosyo nyo. Saan ka kumukuha? Aray ko. Diba? Saan ka kumukuha? Kung wala kang pinagkukunan. Aray ko. Oh, saan manggagaling? Siyempre, sa mga droga at pagnanakaw. Pero ano sabi po ng DDS? Puro lang daw travel si BP. Pero di nila alam na sa bawat travel ni BP, maraming investor ang gustong mamuhunan sa bansa. Aray ko. Aray ko. Tangina talaga, ang bobo ng mga DDS talaga. Kahit saang anggulo po talaga ang mga DDS. Kahit saang anggulo po talaga ang mga DDS, nuknukan sa kupal. Paano magdadala ng investor? Baka investor ng mga droga yan. Anong dadaling investor ni Sara kung sa tatay niyang betlog na korduroy pumupunta? Tangina talaga mga DDS to. Akala yung travel ni Sara, bobo talaga. Oh. Akala yung travel po ni Sara, nagdadala daw po ng investor po. Manang-mana talaga kayo sa manang-mana talaga kayo sa hayop na BP nyo, tatanga-tanga. Kailan pa magdadala ng investor yan? Hayop na yan. Sino mag-i-invest dyan? Putang ina talaga. Bobo talaga. Aray ko. Ina talaga mga DDS. Gaano po ba kabobo si Sara, mga kababayan? Eto po mga kababayan, papakita ko sa inyo Tinanong po siya. Tinanong po siya. Alam mo kaya ang polisiya? Tinanong po siya tungkol sa polisiya. Policy. Aray ko. Tinanong po siya. Anong masasabi mo sa polisiya ni BBM? Policy. Tangina, bobo talaga eh. Ang pagkaintindi po, pulisya. Aray ko. Pakinggan nyo. Kayo po ang manalo bilang presidente ay baka baguhin niyo po daw ang kanyang mga pulisiya na nasimulan. Your comment on it. Unang-una, wala naman siyang pulisiya na na-implementa. Aray ko. Ang bobo. Tingnan nyo po kung gaano ka bobo. Wala naman daw pulis. Hindi daw naman po nagpa-implement ng mga pulis. Policy yung sabi. Aray ko. Ang bobo po talaga ng na to. Future president ng mga DDS. Wala po talagang utak. Tinanong ka, babaguhin mo ba yung policy ni BBM? Ang pagkaindi niya pulisya. Aray ko. Bobo talaga to. Grabe. Eto po, tingnan niyo po ginawa sa Tacloban. Yan po ang ginawa sa Tacloban. Nagkalat. Lakayan natin, Nasa Chicago Barriata to eh. Upang maging safe sa tamang tao, ito ang dapat mong gawin.
First step, mwah. Second steps, mwah. Helmet, mwah. Mwah. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Dancer yata to sa Chicago bar eh. Aray ko. Di ba? Gulat si Marco Polo, bago. Bago, no? Aray ko. Sinisipag eh. Diba? Tingnan niyo mo ginawa sa Tacloban, oh. Putik, nagsayaw lang na nagsayaw, putik. Tanginan niyo mga DDS, perwisyo talaga kayo eh. Aray ko. Tanginan to. Grabe, no? Ang tindi talaga po ni Sara Duterte. Wala akong masabi. O, ngayon, pakinggan po natin ito. May bagong pakulo na naman to. Si Harry Roque, tsaka si, ito muna. Well, I don't want a soundbite kasi na she's willing because I'm sure that's what everyone's asking for. No? But pag kinakailangan, bakit naman hindi siya haharap, diba? Kasi parati nating sinasabi na hindi humaharap si Vice President. But what we're doing now is pagharap sa mga alegasyon, hindi ba? What you're pushing for is a physical appearance. But the physical appearance, for example, the pre-trial stage, hindi naman siya kailangan talaga nandito. Ano naman ang gagawin niya dito, diba? Kung nandito man siya. So, ang sa atin, kung dumating yung circumstance na kinakailangan niyang humarap, we will be the ones to advise. Humarap siya. Kung wala siyang kasalanan, humarap siya. Di ba matapang? Di ba bloodbath? Aray ko. Yung mga kababayan, sabi po niya bloodbath. Eh, gagawin niya, hindi yan naharap. Bloodburat. Aray ko. Di ba? Oh. Humarap siya. Si Corona, humarap. Yung mga iba, humarap. Eh, humarap siya kung talagang bloodbath. Na wala nang tiwala yung tao dyan eh. Yung inang yan Sara Duterte na yan eh. Aray ko. Diretso. Sa client na kailangan niyang humarap at doon natin malalaman kung haharap siya o hindi. Physically. Napaka-VIP naman. Kailangan, ano pa? Napaka-VIP ng putang ina. Kala mo, prinsesa talaga. Prinsesa Fiona. Aray ko. Diba? Prinsesa Fiona talaga ang hayop.
Kailan hindi inisip